kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla at kasama po natin sa linya ang isang medical doctor para pag-usapan ang topic na may kinalaman sa pagbigat ng ating katawan. Yan ang overweight and obesity problem. Yan ay sabi nga ngayon nagiging sakit na o kondisyon ng maraming mga Pilipino. Welcome po natin, nasa linya natin ang telepono si Dr. Roel Tolentino mula po sa St. Luke's Medical Center. Doc, good evening po sa inyo. Good evening, Cheska, at good evening po sa milyon-milyon na nakikinig ngayong gabi. Very exciting ang topic natin. Malapit sa puso nating dalawa. Oo, kasi kami ni Doc ay may goal kaming magpapayat. Mahirap magpapayat, pero kailangan natin magpapayat para sa ikahaba ng buhay at ikasasaya ng ating pamumuhay. Oo. Doc, bakit nga ba ganon mas madaling magpataba kesa sa pagpapayat, Doc? Ang ating sisisihin dyan, yung ating ugali sa pagkain. Dahil ang pagkain, pag hinanda sa atin, gusto natin ubos. Pag tayo ay nasa restaurant, ang gusto natin, lahat ng pinakamasarap, lahat ng pinaka-oily, lahat ng mga matatamis, lahat ng bawal, ayun ang pinakamasarap na kainin sa restaurant. Ang mata natin, sa mata ba nagsisimula, Doc, yung takaw? Kasi may term na tinatawag, takaw mata yan eh. Sa totoo lang, pag nakakita ka ng pagkain, automatic yan, sa utak mo, magpuproduce yan ng asido sa iyong stomach. Pag ito ay nag-produce ng asido, ikaw ay nagugutom. Kaya hanggat maaari, huwag titingin sa mga masasarap na pagkain or kung pupunta ka sa restaurant, mas magandang hindi mo makikita yung mga poster sa gilid. Oh. May may marketing style ang mga restaurants natin na pag kumakain ka, makikita mo yung mga masasarap na menu nila nasa gilid ng dingding. Para ikaw ay matakam at kumain ng maraming. Nako, ang ganda pa, Doc, ng pagkaka-picture nila dun sa mga yan. Yan ang marketing style. Kaya ang akin lang, kung gusto mo makatipid at gusto mo maging healthy, bumili ka ng sarili mong pagkain sa palengke, iluto mo, at yung mga asukal, asin, pates, toyo, makokontrol mo. Kasi pag maraming chemical sa katawan, hindi rin maganda. Isa daw yan sa nagpapataba ng tao, yung mga pasuka-suka, toyo, seasoning, condiments. Kasi pag ikaw ay kumain ng ketchup, may sugar yun. Hindi naman libre ang calories no. Maraming calories ang ketchup. Pag ikaw ay nagtoyo, nag-asin, ano ibig sabihin yan? Kailangan mong uminom ng madami para mawala yung asin sa katawan mo. Anong gagawin mo? Inom ka ng soft drinks, juice na matatamis. Oo. Ang problema kasi natin ngayon, hindi tayo masyadong na-educate sa pagkain. Ang pagkain natin, pag sinabing pagkain Pinoy, malalangis, matatamis, katulad ng pagkain ng mga Amerikano, ginagaya natin. Standard American diet, yan daw yung ginagaya natin, Doc, no? Mahilig pa rin tayo sa kanin, tapos mahilig tayo sa pasta, at minsan, kanin na nga, may pansit pa, may tinapay pa. Kasi ang pagkain natin, mahilig tayo sa carbohydrate na ang pangunahing dahilan kung bakit tayo tumataba. Kasi pag kumain ka ng sugar, tataas ang insulin mo sa iyong dugo at lahat ng sobrang calories, sobrang carbohydrate, dinideposit natin sa bituka, sa muscles, sa bilbil. Kita mo, daming bilbil natin. Siguro, Doc, iba lang talaga at sabi nga nila, pinagpala yung iba na kahit na kain ng kain, hindi tumataba. Bakit nga ba may mga taong ganun, Doc?
May mga tao na namamana yung genes kasi kung ang tatay mo payat, ang nanay mo payat, dapat naman payat ka rin. Kasi may genetic factor yan. Pero mayroong aspeto ng kultura dahil yung parents mo, mga kapatid mo, malakas kumain, malakas kayong kumain sa loob ng restaurant, kain kayo ng kain. So pati ikaw nadadamay. Especially pag nakikita sa magulang na hindi nag-exercise, ang bata hindi na nag-exercise kasi akala niya yun ang normal. At saka Dok yung mga pagkain din daw hindi lang sa labas ng bahay, kundi yung sa loob mismo ng bahay, kapag hindi uso sa inyo ang gulay, di ba, hindi rin talaga masasanay ang bata na kumain ng gulay. Nakakalungkot pag ang bata ay hindi marunong kumain ng gulay at prutas. Dahil sa gulay, sa prutas, maraming sustansya, maraming vitamina, maraming minerals na nakakatulong sa ating immune system. At ito mga prutas at gulay na to sa mga panahon ngayon, yan pa man din yung medyo mahal bilhin, Dok. Totoo yan. Ang problema pa sa gulay, kakain ka nga ng gulay, puno naman ng insecticides, pesticides, maraming mga bakterya. Paano mo makakain ng hindi luto? Mas maganda kasi ang gulay, hindi niluluto. Okay. Ang prutas naman natin, minsan may halong chemicals para ma-preserve. Kasi yung iba dyan galing sa ibang bansa, nilalagyan ng chemicals yan para hindi mabulok because of the shipping. Alam din natin na pag ang gulay, ang prutas, na-harvest yan at dinala sa yung grocery, depende sa araw yan, kumukonti ang laman na important vitamins and minerals. Kaya importante, magtanim na lang tayo para hindi tayo na ng mga chemicals. Oo. Sa mga areas, Doc, na siguro ay meron pa silang mas maluwag na bakuran sa ilang mga lugar sa Metro Manila, meron pa kahit papaano pero sa mga probinsya, nako, mapalad kayo dahil may mga bakanting lote na pwede kayong pagtaniman. Pero Doc, dito sa Manila ay napakarami ng mga condominium ang tinutuluyan. Ang hirap magtanim, Doc, at hindi tutubo kasi parang hindi na pinapasukan yata ng araw yung mga unit. Oo, pwede namang magtanim sa paso, ilagay mo sa tabi ng iyong bintana o doon sa bubong. At kung ikaw naman ay may konting bakuran, magtanim ka doon sa mga plastic lang. Oo. Hindi mo naman kailangan ng malalaking paso, malaking lupa para sa mga herbs, sa mga gulay. Hindi ka naman magtatanim ng buko o ng nara puno, o ng akasya. Ewan ko na itanim sa ano yun, baka tayo pagalitan, mabutas yung condominium mo. At saka Doc, yung mga kaya mo lang itanim doon, yun nga minsan na kamatis, hindi mo mapatubo, magtatanim ka pa ng puno. At maraming nagtuturo about organic farming, urban farming. Ano ibig sabihin nito? Tinuturuan ka para makapagtanim sa loob ng bahay, sa gilid ng mga park. Meron din yung tinatawag na aquaponics. Pag ikaw ay may isda at meron kang konting gamit, pwede mong yung tubig ng isda, umiikot lang yun, nag-iikot sa system para madiligan yung iyong mga halaman. Oo. At kumbaga yung mga yung mga halaman naman habang nadidiligan, nagkakaroon ng mugmug yan, Doc, di ba? Dahil sila ay nasa ibabaw nung maliit mong palaisdaan. Yung mga mugmug na yun, nagsisibling pagkain din naman ng mga isda ulit. Oo, tama yan. Kaya ano lang yan, mindset lang yan. Kasi kung talaga ayaw mong kumain ng gulay, ayaw magtanim, tamad ka, wala na magagawa. Bibigat ka talaga Ang alam naman natin na pag ikaw ay bumigat, nag-overweight, maraming sakit na kasama yan. Oo. May nakita ako sa internet yata yun, Doc, na syempre maliliit ang mga kondo ngayon. May mga kondo na mayroong balkonahe o maliit na terrace doon sa kanilang bandang dulo ng condominium unit nila. Yung isang wall doon o yung isang pader, pwede mo palang lagyan doon ng parang mga net at ikakapit mo lang doon yung maliliit na paso. Pwede ka nang magtanim ng basil, di ba, Doc? Yung mga maliliit na lechugas na pwede mo kainin. Oo, kamatis, tsaka talong. Nakikita ko yan, tinatanim nila doon sa hinati na bote ng soft drinks na plastic. Maraming ganyan. Nakakabawas ka pa ng kalat ng daigdig. Oo.
Kaya, ang importante lang, marunong ka. Kasi, baka mamatay agad. Merong hindi na ba pwede kukuha na ng lupa. Ang lupa na masustansya na bibili rin yan sa mga agricultural stores, mga fertilizer, nilalagyan din yan. Pero magandang fertilizer, talongin yung kung ano yung organic, huwag yung masyadong ma-chemical. Pwede rin mo ilagay yung yung mga, kung meron kang mahinga ng mga dumi ng manok. Okay, wag lang dumi ng baboy, medyo kakalat din sa loob ng kondo mo at bahay. At saka Dok, yung yung sapalan yata ng mga kape na yung sa coffee maker kasi 'di ba nagsasapal yung nagamit na kape. Pwede pala yun gawing fertilizer. Oo, meron akong tip sa mga nakikinig. Pumunta kayo sa isang sikat na coffee shop. Diba? Meron doong sobra-sobrang mga coffee ground. Tinatapon lang nila yan Hinihingi ko yan nung bago yung bahay namin. Tuwan-tuwa ako kasi panlagay ko yan sa gilid ng mga halaman ko. Ngayon, tinatamad na ako kasi medyo busy. Sa inyo naman, wag naman kami. Tapos na kami nangolekta. Oo. Yun ay libre ha? Hinihingi lang libre po yun. Hingin nyo lang. Nandun lang siya isang sulok. Oo. Nilagay ko yun. Pero wag sobra-sobra kasi dati nilagay ko yan sa isang halaman ko. Nung tumubo, naging brown yung yung pinaka-stem. Siguro napalarapi, marami yung katas. Nagkulay. Okay. Nagkulay. Oo. Kaya, ibudbud nyo lang kasi meron yan mga minerals na kailangan ng halaman. Ayun. Parang ang halaman, parang katawan din ng tao, kailangan po natin ng bitamina at mineral. Yung sapat lang, sabi nga ni Doc, at hindi sosobra. Kanya lang, madalas sa panahon ngayon ay kulang yung mga sustansyang kinakailangan natin. Itutuloy po natin ang talakayan matapos lamang ang ilang paalala. Obesity and pagiging overweight. Yan po yung ating pinag-uusapan kasama natin si Dr. Roel Tolentino. Dahil nga instant na yung lahat ng bagay sa mundo ngayon, sa ginagawa natin sa araw-araw, pati pagkain, marami na ring instant. Pag-usapan natin sa ating pagbabalik, yung pagkain ba na iniinit na lang sa mga oven o mga microwave. Yan ba ay may masamang dulot talaga sa ating kalusugan? Lalo na isang oncologist ang kasama natin, si Dr. Roel Tolentino. Pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas, kapartner niyo po Cheska San Diego Bobadilla. Pinag-uusapan natin ang obesity at yung pagbigat ng timbang ng ating mga listeners at mga taga-subaybay ng ating talakayan. Nasa linya po natin ang isang medical doctor and oncologist. Siya rin po ay nag-training sa mga tungkol sa health at marami pang ibang bagay. Si Dr. Roel Tolentino mula po sa St. Luke's Medical Center. Doc, good evening po. Good evening again to my favorite host, Cheska. Yun. Pero yung kanina ang hanging question natin, Doc, yung mga pagkain ba na mina-microwave? Kasi ngayon nagmamadali na. Busy na yung mga tao. Gustong magpapayat, bibili ng konting pagkain. Kaso lang frozen yung mabibili nila sa mga convenience stores. Iinit nila sa pamamagitan ng microwave. Eto ba, Doc, ay nakakadagdag ba ng weight sa isang tao? Pwede makadagdag yan kasi minsan may mga preservatives yan at saka yan ay processed foods. Any processed food nakakadagdag ng taba, nakakamanas ng ating katawan, nakakamaga. Hindi yan maganda dahil ang dulot niyan ay maraming sakit. Kung ikaw ay nag-microwave, tandaan mo yung plastic, hindi basta-basta ordinaryong plastic yan. Hindi pwede yung plastic mo sa bahay, lalagyan mo ng pagkain, i-microwave mo. Hindi maganda yan. Pangalawa, pag nag-microwave ka, tanggalin mo yung mga plastic cover. Kasi baka mamaya matunaw pumunta sa pagkain mo. At yung mga processed foods, maraming mga asin, mga iba't ibang chemicals para hindi siya masira kaagad. Isang tip, Cheska,
Meron akong ginawa dati, yung aming cooking, ano ba tawag dito, rice cooker, yung bakal, microwave ko, nasira microwave namin. Oo. Hindi pala microwave ang bakal. Oo, anything na metal, kaya minsan pag mag-iinit kayo, minsan naisasama yung tinidor, di ba, Dok? Naisasama yung kutsara. Naku, puputok ko ang inyong microwave unit. Pumutok yung microwave namin. Mali ko ba naman, akala ko initan lang yun. Oo. Ang laki na nagastos ko. Naku, papalitan mo na talaga yung buong unit mo ng microwave, Dok. Oo, tama. Pinalitan namin yung machine. Kaya ako sa totoo lang, kung talagang kaya nyo magluto kayo. Yung mga sinigang, mga paksiw, mga nilaga. At saka kung magluluto kayo ng isda, wag nyo na ipirito. Kasi mga Pilipino, gustong-gusto natin, mga pinilad, may asin, pinirito. Sayang ang puso natin. As much as possible, lessen the fat at lessen yung ating mga tinatawag na processed food na lagi nating binabanggit dito. Bakit nga ba, Dok, nahilig ang mga Pinoy o hindi lang ba Pinoy ang nahilig sa mga piniritong pagkain? Kasi ang pirito, unang-una napakasarap. Pangalawa, ugali na natin yan mga Pilipino, Amerikano, pinipirito ang pagkain. Pero tandaan nyo, yung pagpirito ng pagkain, lalo na at inuulit yung mantika, ay napakadelikado sa puso niyan. Pangalawa, pag ikaw ay nag-iinit o nagluluto sa mantika, yung fumes niyan, napakadelikado sa baga. Oo. Kaya kung ikaw ay nasa loob ng condominium, buksan mo yung bintana o dapat meron kang exhaust para yung usok hindi mo malanghap. Ang mantika, pag sobra, pupunta rin yan sa mga arteries natin, nagiging taba natin. Isipin mo na lang, kumain ka ng sinigang na isda at kumain ka ng piritong isda, kukunin ko na yung sinigang na isda. May gulay pang kasama, may fiber. At may sabaw pa, Dok, di ba? Oo. At isa pa, napansin ko sa mga Pilipino, hindi tayo mahilig sa salad. Oo nga. Vegetable salad, hindi naging kaugalian Minsan, o-order ka sa restaurant o kaya sa mga catering. Minsan, meron lang konting gulay-gulay lang sa gilid. Dapat, yung lalagyan ng kanin na malaki, dapat sinang salad. Di ba, napansin mo sa mga pag-catering, minsan nga, laman? Longganisa, itlog, kanin, at saka juice. At saka lechon. Oo, paano ka ba naman, matutunawan, oo. Kasi ang isa pa, minsan pupunta ka ng picnic. Ano dala natin? Adobo. Magbabaw ka ba ng salad? Siyempre, hindi. Tinapay, tsaka ham, at tsaka hotdog. Yan ang mga baon, Dok, Sasabihin mo, magsiswimming dito sa resort. Pero ang kinain mo naman, kalahating tasty bread. Oo. Kahit yung mga sliced bread, as much as possible, kung bawasan. Kasi may carbohydrate pa rin yan at sugar. Oo. Diyan malakas ang Pinoy kumain ng carbohydrates. Ano ba ang advisable, Dok, na pamamaraan para ma-burn mo yung kinain mo? Halimbawa, in the morning, ikaw ay gustong-gusto mong nag-aalmusal ng medyo heavy. So, ikaw kakain ng tapsilog. Ayan, gusto natin, Tapsilog, tapos pagdating ng tanghali, kakain ka na naman ng kanin. Minsan, magme-merienda ka pa ng tinapay at kape, or minsan kakanin at kape. At pagdating ng gabi, may kanin ka na naman. Yun ba ay kayang tunawin sa isang buong maghapon mong kinain? Ang maganda na gawin, pagkagising, magdasal, at kung meron kang matatakbuhan o area kung saan ka pwede mag-exercise ka, yun ang dapat unahin, exercise muna. Para yung mga taba-taba mo ay masunog, tsaka ka palang kakain. Okay. Oo. Sunod, ang pagkain, paborito natin, sabi mo nga, sinangag, pwede namang ibahin kung talagang gusto. Katulad ngayong umaga, ang almusal ko ay 2 soft-boiled egg at saka kape at saka mga vitamin. Iniinom ko para malusog, kasi tandaan mo, pag ikaw ay nagda-diet, malaki ang chance na hindi mo nakukuha yung sapat na vitamins, minerals, and phytonutrients. Kaya nga, ang daming nagmamarket ng supplements na naniniwala naman ako na nakakatulong ito sa ating katawan. Pero gagawin mo din dapat yung part mo, di ba? Oo. Dapat ay, una-una, makinig lagi sila sa programa mo. Ayun. Dahil ako ay isa sa mga fans mo, lagi ko yung nakikita sa YouTube.
importante din na tamang pagkain at yung mga kasama mo dapat healthy din. Kasi pag healthy ka at yung mga kasama mo inaaya ka lagi sa inuman, kainan, paano ka naman papayat? Hindi lang kasama ang inuman doon, mayroon pang sigarilyo. Yun ba yung sinasabi doon? Kasi nabasa ko na rin sa Facebook, yung isinishare nilang article. Basta isang beses may nakita ako Huwag ka daw makikipagkaibigan sa mga matataba kasi nakakahawa daw yan, Dok. Totoo yan. Kasi kaya nga ako nagbabarkada sa iyo gano'n. Kaya binabarkada kita, Dok Oo nga Totoo yun. Kasi katulad nga kahapon, meron akong inattend na seminar. Sabi niya, you are the average of the 5 persons you are always with. Pag ang kasama mo ay payat, malaking chance mo payat. Sa totoo lang, yung misis ko nag-gym. Nung nakita ko kanina, ang payat ng misis ko anong gagawin ko? Siyempre, payat din ako para naman bumagay ka sa akin. Kailangan magpapayat pala ako. Pag meron ka nakikitang nagiging modelo ng iyong kalusugan, ano ka? Papayat ka din. Oo. Sa bagay, kung sa 6 na magkakaibigan, ikaw lang ang mataba, medyo... mahiya ka naman. Mahihiya ka, tsaka magagaya ka sa kanila. Kung sila Pero, alam mo, Cheska, sa tingin ko lang, ang mga barkada mo payat Tingin ko lang. Yun ang nakikita ko na. Kaya nape-pressure akong magpapayat din, Dok. Oo. So, Dok, totoo yun yung mga kaibigan mo, tignan ho ninyo yung inyong mga kaibigan, sila ba sexy, sila ba health conscious, hindi talaga nakakahawa ang katabaan o kapayatan, pero ang ibig sabihin yung habits nila, Dok, ang nakukuha natin. Oo, may isa pa akong tip sa'yo. Alam mo ba na pag ikaw ay may kasamang kumakain, mas napapasarap ka kumain. Ganun yun. Kaya may kaibigan ako, isa sa mga na-coach ko nga na pag siya ay kumakain, ayaw niya sumabay sa kanyang kaopisina dahil alam niya na ang lakas niyang kumain pagkasama ang mga kaopisina. Oo, napapasarap din ang kwentuhan. Tumatagal yung oras ng kain mo, mas napaparami ang kain mo. Isa pa, pag ikaw ay nanonood ng TV, di ba? Kumakain ka. Kung ang TV, ang program ay 1 hour kang ngunguya-nguya. Oo, no? At ayaw mong tumigil. Oo, kasi nalilibang ka, hindi mo napansin, na busog ka na, kung yun ba in-exercise mo na lang, tumakbo ka ng 1 hour sa village nyo, di pumayat ka. Kung isipin mo na lang, meron kang 4 na oras na libre sa isang linggo. Yung 4 na oras na yun, ginagawa mo, nanonood ka ng TV, yung 4 na oras na yun, gawin mong exercise yun, and di papayat ka in 6 months. Oo, gawin mo lang araw-araw. Magre-reklamo ka, ba't hindi ako kumapayat? Kasi nga yung libreng oras mo, ginagawa mong sedentary. Sige, kitutuloy po natin ang discussion tungkol sa pagiging overweight, pati yung obesity. Alamin natin sa ating pagbabalik, ano ba pinagkaiba pag sinabing ikaw ay overweight at ikaw ay obese? Magbabalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan.
Hello, pahinga! Hello, Pride Bago! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa programang Lunas, kapartner niyo po Cheska San Diego Bobadilla. Nasa linya po natin ang isang oncologist mula po sa St. Luke's Medical Center. Pinag-uusapan natin ang pagiging heavy gut. Di ba, Doc? Yan ang naging term natin. Heavy ka na at mabigat pa. Oo. Nabanggit mo yung oncologist, ano? Sasabihin ng mga tao, ano ba ang connection ng oncologist sa obesity? Na pinag-usapan? Oo. Pag ikaw ay mas mataba, ikaw ay overweight, mas malaki ang tsansa mong magkaroon ng cancer. Ganun lang kasimple. Kaya ang mga pasyente namin, pinag-healthy lifestyle namin. Kanina, meron tayong binitawan na topic na ano ba yung obese, ano ba yung overweight. Ang pagkakaalam ko sa overweight, kapag ang iyong body mass index ay more than 32, obese ka. Pero ito, makukumpit mo to sa internet. Hanapin mo yung Google, i-compute mo yung body mass index mo. Pero sa akin, kasi mayroong normal ang body mass index, pero malnourished o hindi maganda ang kanyang katawan. Ang aking lang basihan dyan, pagubad ka, tumagilid ka sa salamin, pag may nakausli sa tiyan mo, overweight ka. Overweight agad yun, Doc? Overweight yun kasi meron kang extra taba. Hanggang meron kang taba sa tiyan, ano ibig sabihin yan? Prone ka sa diabetes, sa high blood, at iba't ibang sakit, including yung pinakaayaw natin, cancer. Pag ikaw ay masyadong mataba, ano ang malapit na cancer sa'yo? Cancer ng suso, cancer ng bituka, at cancer ng prostate. At marami pa. At kung ikaw naman ay hindi tama ang pag-inom at tulad ng alak ka ng alak. Kasi siyempre, obese ka, inom pa ng alak, cancer sa liver naman ang pupunta sa'yo. Oo, naku, ang dami pala ang klase ng cancer na pwedeng makuha ng isang taong overweight o may kabigatan. Marami ang medyo tinamaan, Dok, doon sa sinabi mo kanina na kapag humarap sa salamin, kapag may mga sobrang bilbil o sobrang puson, sobrang kumbaga lumiligwak na taba sa kanilang mga braso, overweight na agad yun. Paano, Dok, yung sasabihin ng iba na... Yan. Kasi extra fat yun na hanggang may extra fat, nagpo-produce ng mga chemicals na nagpapamaga ng katawan natin. Katulad noong babae. Ang babae, alam naman natin na estrogen ang kanyang kaaway against breast cancer yan. Pero after menopause, wala nang estrogen yan from the ovary. Ang estrogen ang gagaling sa taba-taba. Kaya delikado po sa mga babae ang mataba at menopause ka na dahil prone ka sa breast cancer. Okay. Paano, Dok, yung mga na-menopause dahil tinanggalan ng ovaryo? Pero bata pa. Magpapayat ka pa din. Kasi ayaw natin ng excess fat dahil yung estrogen, diyan na po produce sa mga taba-taba. So, yung mga taba-taba na yan, minsan may pagtinig ng kang katawan, payat naman, pero parang may mga excess sa tiyan o excess lang sa bandang love handles, di ba, Dok? Yan ay considered pa rin ba na overweight?
Oo, pag meron kang sobrang sa gilid-gilid, overweight pa din yan. Ano ba ang advantage ng magandang pangatawan? Unang-una, ang buhay mo ay hahaba, paka-healthy, mahaba. Pangalawa, makakapagsuot ka ng mga damit na gusto mo. Pangatlo, aminin na natin na may relasyon yan sa relationship. Minsan kasi alam mo, aminin na natin pag ang babae masyadong mataba, ano nangyayari? Alam mo na, ang lalaki kung saan nagpupunta. At saka, Which is Dok, wrong. yung iba Wrong naman, mali talaga yon. Pero yung iba, Dok, lalaki din na medyo chubby kasi ngayon ang labanan, pamachuhan natin at saka lean dapat ang katawan. Mahirap daw makahanap din ng girlfriend. Mahirap yan kasi alam mo kasi pag ang nanliligaw ka, pag ikaw ay medyo nasa heavy side, ang tingin sa'yo ng niligawan mo unhealthy ka. Oo. In the same way, ganun din, lalaki at babae. Pag unhealthy, isa pang isipin yan, wala kang masyadong disiplina. Yun ang yun ang lang inisip. Yun ang, hindi naman majority yun, pero yun ang isipin ng nililigawan mo. Ang isa pa po, na sa akin, kinalulungkot ko to, kasi pag ikaw ay papasok ng trabaho, tinitingnan din ang weight. Ayun. Kasi, so, hindi lang sa love life, Doc, ha? Trabaho. Kasi katulad nung ikaw ay frontliner, ikaw ay isang receptionist sa hotel. Pero ang ay overweight, ang timbang mo ay 400 pounds. Siyempre, medyo mag-iisip yung hotel na tanggapin ka. Although unfortunately, dapat tinatanggap yan, pero hindi sila masisisi. Oo. Alam mo ba, Dok, may isang documentary na ginawa tungkol dyan na yung parang discrimination sa trabaho in terms of weight nung aplikante. Pero sa ibang bansa pa ito ginawa, Dok, ha? Hindi po dito sa Pilipinas. Ganon din ang kanilang obserbasyon. Merong isang empleyado na talagang heavily overweight, Dok, o heavily obese, morbidly obese. At gusto niyang factory worker yung yung job description. Kumbaga, hindi naman ganun ka-complex yung trabaho niya. Alam mo, Dok, hindi siya natanggap dahil yung palang factory na pinag-applyan niya ay factory pagawaan ng candy. Hindi siya natanggap, Dok, nung in-interview yung HR o yung kung sino man ang nag-screening sa kanya. Meron silang notion na kapag ka mataba, naku, baka kupitan daw, yung mga pinuproduce nilang candy. Ganon. May problem tayo culturally. At saka may nabasa din ako na isang study dati, na hindi ko na matanda kung saan ko nabasa. Ang sabi naman, pag ikaw ay nasa overweight side, obese, mas mahirap makakuha ng trabaho. Yun na nga. Kasi maraming, kumbaga, predetermined notion sa'yo na baka pangalawa, malakas kang kumain. Sabihin ng employer, baka magkasakit lang to, mahirapan lang yung ating business. Oo. Kasi, yun ang notion. Kasi gagastos tayo ng mahal sa medical nito, parang ganyan. Totoo yun. Kasi pag nasa empleyado ka na contract, talagang sagutin ka ng employer mo. Lalo na pag nagkasakit ka sa loob ng trabaho. Minsan, siyempre pag overweight, minsan yung balance mo mahirap. Ikaw madulas. Pag nadulas ka at nabalian ka, yun, sagot ka ng company. Oo, sige. At sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin, ano ba yung mga pamamaraan? Paano mabilis magpapayat? Okay ba yun, yung mabilis kang magpapapayat? May mga tips si Doc na ibibigay sa atin sa ating last portion after ng ating commercial break. Ang kasama po natin si Dr. Roel Tolentino mula sa St. Luke's Medical Center. Bukod sa advocate siya ng good health at ng lean and sexy body. Yan ang goal nating lahat, no? Siya po ay isang oncologist o yung doktor na nagmamanage sa mga pasyenteng mayroong cancer. Siya po ay mula St. Luke's Medical Center. Babalikan natin ang talakayan kasama siya matapos lamang ang ilang paalala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars na sina Mabel at Pang G. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating discussion. Kasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla. Nasa linya po natin mula sa St. Luke's Medical Center. Siya po ay advocate ng good health and lean body o yung fit na katawan. At siya po ay isang oncologist o yung doktor na ang hinahandle po ay mga pasyenteng mayroong cancer. Si Dr. Roel Tolentino. Doc, balik tayo sa ating talakayan. May mga pamamaraan ba, Doc, na pwedeng gawin yung ating mga listeners at saka yung mga pagkain dapat kainin na nakakapagpapayat? May mga ganun ba, Doc? Una-una, kung gusto mong pumayat, ang una nating i-prioritize yung pagkain. Anong gagawin niya? Kumain ka ng maraming gulay, maraming prutas, kasi ang gulay may fiber yan na nag-absorb ng sugar at saka ng fats para hindi natin ma-absorb sa ating bituka. Kumain ka ng isda, kung pwede yung isda na hindi galing ng fish pan, kasi yung galing ng fish pan, baka merong mga hormones, mga antibiotic, mga harmful chemicals na maaari magdulot ng sakit sa atin. Bukod sa healthy lifestyle na ganito, meron tayong tinatawag na mga exercises. Meron nga tinatawag na high-intensity exercise, meaning yung exercise mo na isang oras, gagawin mo lang in 15 minutes. Pero
kailangan mo siguro magpatingin sa doktor muna para mabigyan ka ng clearance. Kung pwede ka sa ganun. Oo, kasi sinubukan ko yan, mahirap din. Oo. Pag sinabi kasing high intensity, Dok, talaga nga yung heart mo, kailangan kakayanin niya yung pressure. Kasi ang heart rate mo, siguradong tataas yan sa normal levels na more than 100 beats per minute. Paano naman kung ang puso mo barado? Baka naman mag-heart attack ka, tumumba ka. So, sabi nga natin kanina, makipagbarkada ka doon sa mga health buff. Pumunta ka doon sa mga communities na may Zumba, may yoga. Alam mo, ang yoga, nakakapayat yan, nakakatone ng muscle para hindi lumawlaw yung ating mga skin. Nasubukan mo na ba mag-yoga? Hindi pa, Dok, pero may mga napakahirap pala. Mahirap nga daw, Dok, pero kapag naumpisahan mo daw, ito'y sabi nga nila nakaka-engganyo, nakakawiling gawin. Oo, maraming benefits psychologically. Ano ibig sabihin yan? Ang feel mo sa sarili mo maganda, macho, at saka hindi ka na mahiya magtupi sa swimming pool, sa beach. Kasi you have the body. Oo. At saka, Dok, ito yatang yoga para sa ilan, bukod sa benefits nito as exercise, ito'y nagiging source nila of relaxation. Correct ka dyan. Ang pangalawa dyan, during the yoga, nakakapag-meditate ka. Ano ibig sabihin ng meditation? Nalilinis mo yung utak mo sa mga problema. Yung mga problema na meron ka ngayon, nasosolve mo sa pag-iisip. Oo. Nagkakaroon ka ng moments of silence, parang ganyan, Dok. Importante din sa isang tao ang laging naglalakad, tumatakbo. Kung meron kang parking, i-park mo sa malayo. Ginagawa ko yan sa Makati. Strategy yan. Pero pag dyan ako nagpa-park sa tapat nyo, dyan lang sa tapat. Ayoko i-park sa malayo. Malapit na sa walang bantay. Oo. Ipapark ko sana sa Ross Boulevard, bawal yata. Bawal dun, Dok. Lalakad ka na lang sana papunta dito. Yung isang kaibigan ko, ginagawa niya, inom siya ng maraming tubig. Ano ibig sabihin? Kada oras, kailangan niya tumayo sa computer para pumunta ng CR. Maraming paraan. O kung nasa bahay ka, meron kang dumbbells, di habang nanonood ka ng TV, di mag-switch ka doon, o kaya bumili ka ng yung stationary bicycle. Pwede na yun. Basta importante, igalaw. Katulad kahapon, nag-exercise ako sa isang mall sa Makati. 2 hours din yun. Pwede na rin. Kaysa sa nakatunga lang ako sa TV. Oo nga naman. May nakita ako, Dok, isang nagtitinda siya sa karinderya habang wala siyang customer. Ginagaya niya yung yung nandun sa TV na nagzuzumba. Pwede sayang nga, di na masyadong nabibigyan ng mga TV programs yung mga Zumba. Dapat meron tayong health channel, di ba, sa TV. At nga sa radio, sa tutulad ng DCRH, meron tayong ganito na nakakatulong sa milyon-milyon na tao. Sana mayroong rin, Dok, yun nga, isang TV channel na any time of the day, isi-switch mo lang doon yung channel. Tapos, pwede mong gayahin yung ginagawa nilang aerobics or Zumba, yung mga steps, no? Oo. Dati, may nabibili kami yung mga CD na may exercises. Ang napansin lang, wala na kami mga CD player. Di ba, na tayo ngayon, medyo Bluetooth o Pero ngayon, Dok, kasi syempre naka-upload naman yan sa YouTube, di ba? Kasi wala nang dahilan ngayon para sabihin mo may reason ka di ba? Tama ka dyan. Tama ka. Hindi ko nga naisip din, kasi meron nga pala akong YouTube na playlist on exercise. Yun ang ginagamit ko. Saka, enjoy mo ang exercise. Ako pag nag-exercise ako sa bahay, binubuksan ko yung playlist ko, alam mo mga tugtog, 80s. Yun naman. Oo. Yung iba kung ang peg nyo 90s o ang peg nyo year 2000. Depende kung saan kayo mas ginaganahan, di ba, Dok? Tinatry ko yung mga 2015 hanggang 2018. Hindi. Hindi na kayang isayaw. Iba na pala. Mga Korean, lumalantod yung aking katawan. Mahirap. Ay, nako. Dok, bago tayo magtapos sa ating talakayan, gano'n naman ka-importante ang tulog sa pag-lose ng weight? Ang tulog, kailangan mo ay 8 hours of sleep kasi unang-una na nalilinis na yung utak mo, nakaka-relax yung muscles mo, at pag ikaw ay gutom, alam mo na ang ibig sabihin, ikaw ay pupunta sa rep at magbubukas ng mga jams mo doon, peanut butter, mayonnaise, papapaka, mga tsokolate.
Ako, guilty ako dyan. Alam mo naman ang doktor, napaka-busy katulad ko. Professor ako sa College of Medicine. Marami akong paperworks. Kagabi, sabi ko hindi na ako kakain. Ang problema, hilong-hilo na ako. Gumagawa ako ng exam. Pagod na pagod ano ka nangyari pa. nangyari sa akin? Nagbukas ako ng nakaisang kutsara ako ng peanut butter. Talagang hilong-hilo na Kailangan kong tapusin yung exam. Oo. Siyempre, di ba, pag ikaw ay nahihilo, hindi ka makakapag-function. Oo. Kaya dapat wag din na hahayaan na ikaw ay sobrang pagod, sobrang antok o sobrang gutom. Sa totoo lang, kung ako lang ang nag-go-grocery, dapat walang pagkain sa bahay Kasi kung wala kang pagkain sa bahay, wala kang kakainin. Oo. Yung nga lang, baka kainin ko yung mga bermuda grass sa labas sa gutom. Oo. Dok, may mga pamamaraan ding nauuso ngayon na para mas mabilis kang makatunaw ng taba. Yan yung mga high-tech ng pamamaraan. Merong mga machines available sa mga slimming centers. Punta po kayo doon. Nakakatulong yan para mabawasan yung timbang, yung mga sobra-sobrang taba. Alam mo naman, tayo mga celebrities, kailangan maganda tayo sa camera at sa TV. Oo. At saka, Dok, yung mga kalalakihan na gaya po ninyo, hindi na nahihiya na o nadyajahe na pupunta sa mga spa na ganyan o mga slimming centers. Mas mabilis, Dok, mas mabilis matunaw yung mga, halimbawa, ikaw ay may muscles na, toned na ang iyong katawan. Ang hindi mo na lang matanggal is yung love handles mo sa likod ng puwetan. Ang hirap daw nung tanggalin, Dok, sa mga lalaki. Mahirap yan. Oo. Kaya pag pupunta ka ng gym, pupunta ka ng slimming centers, siyempre nagbabayad ka. Ano mangyayari dyan? Naku, nagbabayad ako doon sa center. Kailangan pumayat na ako nito. Diba? Ganon tayo Oo. Ang minsan, ang nakikita ko din, mag-enroll ng gym, 3 months lang, wala na. Oo, kasi tamad na. Hindi pwede. Kasi sasabihin mo, ikaw ay nag-gym ng 1 week, 2 weeks, hindi ka papayat. Maghintay ka ng mga kalating taon. Ako, ang body mo, pang-artista na. Katulad ng katawan ni Ate Cheska na pang-artista. Akala ko katulad ng katawan ni Dr. Roel Tolentino. Dok, wala na tayong oras. Mensahe po dun sa ating mga listeners na talagang marami namang paraan kung gusto mo talagang mag-lose ng weight. Lagi po kayong makinig at manood sa Lunas. Pangalawa, kung meron po kayong katanungan, hanapin niyo lang po ako sa Facebook account, Roel Tolentino. Sunod mahaba yung isang pangalan, Roel Tolentino, Search Onco Business Coach. Hanapin niyo na lang yan, Roel Tolentino, Search Onco Business Coach. Huwag niyo na po kung kasi pag ako na-interview sa DCRH, umabot ako ng 5,000 po talaga. I-follow na lang po at mag-message. Oo, mag-message na lang kayo sa kanyang inbox, sa kanyang messenger. Doc, once again, maraming salamat sa inyong oras. Maraming salamat, Cheska. Ayan, nakasama po natin si Dr. Roel Tolentino mula po sa St. Luke's Medical Center, isang oncologist at advocate ng clean and healthy living. Nakasama nyo rin, Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.